Hello sa inyo mga idol, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, share ko lang about nangyari dito sa Honda Civic 96 model siguro to. Then ang customer complaint ay tumataas yung temperature. Nagpagawa lang daw siya ng aircon, gano'n na daw yung nangyari. Then bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always kayong updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Okay, magsimula na tayo mga idol. Bale, yun nga, sinabi ng customer na pinalinis niya lang daw yung aircon niya. Tapos ayun, tumaas na daw yung temperature, nag-overheat. Lumalabas na yung tubig sa kanyang reserva. Natural, kapag hindi na kayang ma-hold ng pressure cup natin yung pressure, syempre isusuka niya na yan sa reserva. Pero ang una namin ginawa dito or approach dito is yung pinaka main cause muna ng overheat. Kasi wag muna tayo sa makina, basic muna tayo mga lods. Bali, una natin titingnan dito is kung may tubig ba. May tubig naman siya or coolant. Kaya lang, nagloloko rin pala yung kanyang fan. Tinanggal na rin namin kasi nga pinukpok na bago umikot. Kaya check namin yung mga terminals, okay lang din naman. Ayan. Kaya lang yung fan nagloloko na rin, kaya pinapalitan. Then kung napapansin nyo, yung thermostat wala na. Ayan, nakadirekta na siya mga idol. Wala na siyang thermostat. Tapos walang leak. Tumataas yung temperature. Bago na rin daw yung switch niya. Ginalaw na rin daw yung radiator. Nilinisan na rin daw. Ayan. Nalinisan na rin. Then wala naman leak sa mga hoses. Sa radiator wala din naman. Sa mga tubo wala din naman. Yun nga lang, tumaas yung temperature niya dahil nga sa fan. And also, may chance din na magka-problema sa thermostat. Kasi matagal yung operating temperature nito ma-reach kasi nga tuloy-tuloy lang yung flow ng tubig. Okay? Pinalitan na rin niya ng switch. And also, hindi naman nakarekta yan. Ayan. Hindi naman pinagdugtong yung wire. Ibig sabihin, hindi nakarekta yung fan niya. Okay? So, mahalaga rin yung thermostat natin sa ating cooling system. Pero depende naman yun sa inyo kung ano yung diskarte nyo dito. Kasi kapag halimbawa gusto nyo tanggalin talaga yung thermostat, pwede nyo naman sigurong tanggalin, basta takpan nyo lang yung bypass na butas dito. Kasi sa thermostat natin may upuan yan. Kuha nga tayo ng thermostat para meron tayong sample. Ayan, ito yung thermostat natin mga lods. Ito yung sa bypass natin na kapag halimbawa na nag-open yung thermostat, aatras to, sasaraduhan niya yung bypass para lahat ng coolant pumunta sa radiator. Pero kapag halimbawa na wala yung thermostat natin, sigurado yan, hindi lahat ng mainit natatapon o napupunta sa radiator natin. Okay? Sana nagigets natin yan. Ayan ho, nailagay ko na yung fan. Ayan, kasi pinalitan siya dahil nga nagloloko. Kailangan pang pukpukin bago siya umikot. Pagka titingin naman tayo sa engine, chine-check lang natin yung oil filler cap nito dito. Ayan, wala naman siyang kulay tsokolate, so good naman yung engine. Pero hindi pa rin natin pwede masabi yan dyan. So dito tayo nagbabase. Kailangan after 30 minutes kailangan wala ng bulayan. Kapag halimbawa kasi dalawang circulate, dalawang ikot na yung control fan natin, nakadalawang beses na ikot, then syempre nagkakaroon na ng vacuum yan. Okay, so kailangan after nun wala na siyang bula. Pero kung may makita pa rin kayong bula sa loob ng mga 30 minutes hanggang isang oras, siguro may tama na yung head nyo. Nakaka-escape na yung air and fuel mixture kasi may tama na yung head or dahil sa head gasket natin. Okay, yung iba naman kapag unang start, kapag may problema head talaga ng severe, may crack, sisipa kaagad yung coolant dito pag binuksan natin yung radiator cap. Okay, sa unang start, cold start, nakabukas yung radiator cap, kailangan wala siyang pressure. Pero kapag may pressure during cranking yan, sigurado may tama na yung inyong gasket or head. Okay, so yun lang din naman. Ganun lang yung pag-check kapag may tama yung kanyang head gasket or cylinder head may crack. Okay, so ayun, pinapalitan na. Tapos pinapalitan na rin namin to ng bypass hoses kasi namamagana rin. Ayan,
check nyo na rin yung mga hoses na namamaga kasi yan din ang maaaring dahilan ng pagkasabog ng isang hose kasi lulobo yan tapos puputok. Okay? Minsan naman maglilik tapos overheat ka kasi nagbabawas siya ng tubig. Okay? So, ganun lang din naman yung pag-check ng cooling system mga lods. Unahin nyo lang talaga dito is yung coolant. Pangalawa yung cooling fan. Sunod natin yung belt. Okay? Kasi kapag ka-belt yung problema, may kita mo, hindi mag-charge yung alternator, matigas yung manubela, ganun. Pero dito kasi sa makina na to, yung water pump niya nasa loob ng timing belt natin. Ayan, nandito sa loob mga lodi. Kaya, ayun, hindi mo na-andar bago natin malaman kung putol yung belt. Okay, check nyo rin yung belt tsaka yung mga tagas mga idol. Tsaka yung mga head, tama sa makina, ayan na. Makikita nyo rin naman yan kung may tama na sa makina yan. Kung naghalo or bumubulwak na yung tubig o di kaya hindi nawawala yung bubbles ng cooling system natin. Okay? So, yun lang mga lodi. Tapos, bigyan ko kayo ng update dito dahil nga papapalitan ko yung thermostat nito. Ay lalagyan ng thermostat. Tapos switch bago naman din yan. Tapos tingnan natin kapag magta-turn on yung fan, then magta-turn off. Kailangan kasi after reaching niya ng mga 90 to 95 Celsius, kailangan mag-on yung fan. Then pag nag-drop siya ng mga 87 Celsius, dahil nga napalamig na, kailangan mag-turn off yung fan. Ganun lang din naman yung process ng fan motor natin. So, check na lang natin mamaya after kung may kabit lahat ng mga components nito. Nagpalit ka na ng mga thermostat, yung fan, okay naman. Yung radiator, pinalinis mo na. Iniwan mo yung water pump, yung pala, ubos na yung kanyang blades dahil sa kalawang. Ayan, tendency, overheat ka pa rin. Okay? So, madali lang naman ma-check kung okay yung kanyang water pump sa pamamagitan ng pag-check ng vacuum ng cooling system. Okay? So, hindi naman din lahat accurate kasi nagkakaroon nga ng vacuum, paano kung pudpud na pala isang ngipin, hindi natin alam. Kaya mas mainam, tinatanggal talaga natin para ma-check yan. Once na, overheat pa rin yung ating engine kahit ano na yung mga pinalitan. Ayun mga idol, bale pinapalitan ko ng thermos switch. Sabi niya kasi bago pero pinapalitan ko na rin kasi ayaw magkaroon ng resistance or continuity dito sa switch. Kaya ayaw rin gumana ng fan niya kanina. Kaya subukan nating palitan kasi tinesting ko naman ayaw magkaroon ng resistance. Iyon muna. Okay? So napalitan na kasi ng thermostat, ng hose, ng fan. Ayaw pa rin niya mag-automatic. Lagay ko na lang, tapos update ko na lang kayo dito sa ginagawa natin overheating problem. Oo nga rin pala mga bossing, bale kapag halimbawa nagte-testing kayo ng mga overheating problem lalo na sa fan, tingnan nyo yung mga thermos switch kasi pag mga ganitong makina sa mga transverse engine, ginagamitan ng mga thermos switch yan or ECT. Thermos switch yan or pwede ring ECT, nasa dalawa lang yan. Then alamin nyo rin kung okay yung thermos switch kasi baka naman kaya hindi gumagana yung fan nyo dahil nga sa switch. Okay, yung cooling fan switch natin o tinatawag na thermos switch. Kaya pinapalitan ko na rin to kasi para sigurado tayo. Yun. Yan na yung pangalawa niya. Ayan yung automatic niya. Kailangan mamatay. Kapag ka nag-temperature drop, mamatay. Ayan. Ayos na. Ayos na. Okay. 1/4 sir, tama? Okay na yung kanyang cooling system. Hindi na siya nag-overheat. Gumagana na yung fan niya. Tsaka yung fan dito sa may compressor AC system natin. Okay na rin dito sa cooling system. So
Ang mga pinalitan lang dito ay yung mga hoses, thermostat, binalik lang yung thermostat dahil nga walang thermostat, tinanggal. So binalik or nilagyan namin ng bagong thermostat yan, tapos pinalitan siya ng thermo switch. Ayan. So yun lang mga idol, natapos na yung ating problema sa overheat. Okay na yung ating sasakyan. Okay na to.